Magandang araw po sa inyong lahat. Pakita ko sa inyo yung activity ko ngayon. Yan ang aking mga all-season tires. Dahil may appointment ako ngayon sa Toyota. Mag-switch ng tires. So, dadaan ako ngayon doon. Hopefully, ma-accommodate nila ako kasi 1 o'clock ang appointment ko. Pero, I'm gonna try and see if I can, if they'll accommodate me earlier than 9. Friday po ngayon, April 5th. Ang temperature po ngayon, high of 6. Pero currently, 0 degree po. Pupunta po ngayon ako sa aking endocrinologist para sa aking regular thyroid check-up. Nung bago lang yung thyroidectomy ko, every 6 months siya. Minsan every year. Depende doon sa resulta ng thyroid ultrasound. Kasi bago ako pumunta ng doktor, kailangan magpa-blood work muna at saka mag-thyroid ultrasound. Ewan ko kung thyroid ultrasound yung wala nang thyroid. Baka throat ultrasound lang tawag doon. Alam niyo na po siguro na sa April 8 magkakaroon ng solar eclipse. Ayon po sa mga nabasa ko, ang pinakamagandang place na manood ng, isa sa pinakamagandang place na manood ng solar eclipse ay sa Niagara. So, ang ginawa po ng town of Niagara, nag-declare sila ng emergency in anticipation for people flocking to the town para manood ng solar eclipse. Sabi ko nga kina May, baka naman may kakilala kayo sa sa Niagara town. Dahil, of course, fully booked na yung mga hotels at saka nag-anticipate sila ng mga dadagsang mga tao. So I'm sure pati yung mga hotels, mga inns and mga accommodations doon either fully booked na or will be fully booked by April 8. Baka meron po sa inyo mga property sa Niagara. Baka naman. So medyo siguro anticipate nila na punong-puno yung niyan, yung mga roads and everything magiging full around that date. Siguro ngayon kasi Friday, baka nagsisimula ng mag-trek doon yung mga tao. Ang isa pang lugar na teka muna po, mukhang ako'y nawawala. Ang isa pa pong lugar na maganda ring manood daw ng solar eclipse ay sa Kingston, Ontario. It's one of my favorite places dito sa Ontario, Kingston. Pag pumupunta kami ng Kingston, ang favorite hotel namin yung Holiday Inn Express. Because andun siya sa tapat ng river. Pag winter, ang ganda-ganda ng river. So, isa pa yon sa mga lugar na dadagsain din ng mga tao, yung mga mag-o-observe ng solar eclipse. Up to this point, hindi ko pa alam kung magyayaya ako sa either sa Kingston. Makikisabay pa doon sa mga manonood or
maganda rin kasi pumunta sa Kingston eh. Ito pong road na ginagaygay ko. Pasensya na kayo dun sa salitang ginagaygay. Lagi kong ginagamit. Hindi ko kasi alam yung yung iba alternate pangalan ng gaygay eh. So anyway, ito pong ginagaygay ko na daanan ngayon. Ang kanan po nito ng Steeles ay border na ng Toronto at Vaughan, if I'm not mistaken. Nalilito ko minsan kung Vaughan ba yun o Markham. So yan yung aking mga ibang mga specialista ko dito sa may north of Toronto. Medyo busy po ngayon, 8:17. Pero busy yata lagi dito sa sa Steeles. So ito po, Yonge and Steeles. Ito, Yonge Street. Lagi kong pinapakita sa inyo sa mga videos ko dati. So, ang intersection po na to ay Steeles and Yonge. Ang directions po dito sa sa Toronto or sa GTA, pag tinanong ka kung saan ka pupunta o nasan ka, sasabihin mo yung nearest intersection. So in this case, nasa Yonge and Steeles ako. So paglampas po ng Yonge, ang tawag na po rito ay West. So nung sumampa tayo rito, paglampas natin ng Yonge, West na. So ngayon nasa Steeles Avenue West tayo. Pag bumalik tayo dun sa kabila, Steeles Avenue East. So yung mga address dito, kunwari 30 Steeles Avenue West. 9:15 pa yung yung appointment, pero umalis na ako ng maaga kasi hindi ko alam ang dito, ang status ng traffic dito sa sa area na to. At saka dadaldal nga ako para sa vlog ba. Hindi ko lang kung makakakuha ako ng video doon sa may doktor. Busy po. So ganyan sa ito 50 kilometers per hour lang dito. There was a time noon, quite recently, 60 ang mga roads. Ginawa nilang 50, dalawa or tatlo na akong tickets. Kasi tinan nyo ang bagal ng 50 oh. Recently lang yan na naging 50. Malaki-laki rin ang kita ng city niyan pag yung may mga pulis ba behind the bush. Tapos biglang susulpot kasi nag 62 kilometers per hour ka. May ticket na yon. So yan nasa kanan ang TTC bus. Yung mga buses din sa kanan, pag nag-signal yan ng they're gonna change lane, pupunta sila sa left, kailangan mag-yield ka. Kung hindi, malaking multa. Kasi syempre priority yung public transit. Pag nakita mo nag-signal sila at they wanna join the lane, kailangan bigyan mo sila ng daan. Kung hindi, ticket. Nanood ako nung isang araw nung vlog ni Corina Sanchez. In-interview niya si Katrina Ponce Enrile. Meron akong realization dun sa interview na yon. Kasi diba businesswoman si Katrina Ponce Enrile. Nabanggit lang niya na hindi siya magre-retire
Kasi parang in her dad's case, yun na si Juan Ponce Enrile, di ba? Parang 100 na yata si Juan Ponce Enrile. Yun nga daw yung nakaka-sustain kay JPE, yung patuloy na pagtatrabaho. Kasi lagi kong iniisip na gusto ko nang mag-retire, ganyan. Kasi realistically, hindi pa ako pwede mag-retire. Kailangan pang kumayod. So, yun nga, yung sa interview kay Katrina Ponce Enrile, hindi raw siya magre-retire. Pag-isip-isip ko, o nga no, kasi lalo na yung may cases ng mga Alzheimer's, yung mga dementia, ganyan, mabuti yung yung utak ba patuloy na gumagana. Kasi makaka-contribute din yung parang hindi mo na ginagamit yung isip mo, yung utak mo sa pag-degrade pa ng pag-iisip. Kaya okay din na magpatuloy na magtrabaho. Pero yun nga, kailangan piliin mo rin kung ano yung kaya mo. At saka hindi ka naman parang mawawork to death. Tatawa nga ako kay Isabel. Kasi sabi niya, si ganyan. So, nagsasabi siya ng mga pangalan matatanda. Sabi niya medyo advanced na yung kanilang ganyan, Alzheimer, ganyan. Tapos niloko ko. Sabi, si Mol, hindi, matagal pa yan. Matagal pa raw ako. Kasi nililoko ako na, lagi na ni Isabel Masyado daw akong maisip, yung mga ganun. Andito na ako, napaaga. Alam nyo, yung isa sa mga reasons bakit nag-aral din ako, nagpatuloy ako ng pag-aaral. Dahil ayoko ma-idle yung utak ko. Kasi nga sa pag-aaral, 'di ba? May mga exam, may mga quite mentally taxing sa akin yung pag-aaral. Kaya I decided na mag-aral noon para patuloy ba yung paggana ng utak. Natapos ka na yung course na yon, Human Resource Management Certificate with flying colors, so take note. Napansin ko nung nag-aaral ako, na-stress ako yung kumuha ako ng kurso. Stress talaga ako. Kasi ako gusto ko pag nag-aaral ako, mataas yung mga grades ko. Kasi ko nervyosa ako Kaya gusto ko pag tinawag ako sa recitation, makakasagot ako, or kailangan maintindihan ko yung subject for the day bago i-discuss ng teacher. Kasi yung courses ko dito, merong mga reading assignments. So kunwari 3 chapters, babasahin mo na yon ahead of the class. Pag hindi ko nabasa yung kunwari 3 chapters na homework na yon prior to start of the class, yan, ninenervyos na ako. Ganun ako bilang estudyante. Gusto ko yung alam ko kung ano yung nangyayari. Minsan nga meron nga akong panaginip. Naginip ako, may test daw. Ha? Nanaginip ako, may test daw. Tapos, hindi raw ako prepared. Bakit hindi ko alam tong test na to? Tapos, basta talagang takang-taka ako na bakit hindi ko alam yung test. Tapos sabi ko, pwede ba natin hindi na ituloy? Parang ganun yung panaginip ko. Hanggang sa panaginip, dinala ko yung aking anxiety. Weird ko talaga. Kasi, nervyosa, matatakotin. Gusto ko na anticipate ko yung mga mangyayari o yung mga problema bago mangyari yung problema. Bibili muna ako ng kape sa Teams. May Teams dito
Ang tire switch ay $55 plus tax. Tapos ngayon naka-display yung mga sasakyan nila ng mga older stock like yung mga 2023, 2022. Yan, kaya red tag day sila. So habang naghihintay, syempre, hot chocolate muna. Napakasarap niyang hot chocolate na yan, pero napakatamis. Ang mga naghintay ako ng mga 1.5 hours. Tapos na ho akong mag-switch tires. Kakaalis ko lang sa Seafood City bumili ng pandesal. At saka halaya. Pina-car wash ko na rin yung kotse ko kasi binalik nila yung kotse ko sa akin, hindi car wash. So umikot kami sa car wash para linisin yung kotse. So uuwi na ho ako ngayon. Magche-check ng email sa work. At this point, hindi ko pa rin maubos maisip kung bakit na-miss ko na April 4 yung aking doctor's appointment. So nalito talaga ako kasi dalawang calendars yung minarkahan ko na April 4 pero April 5 ako pumunta. Anyway, I hope you guys have a good weekend at ingat po sa lahat, especially sa solar eclipse. Huwag niyo pong kalilimutang magsuot ng mga safety glasses. May mga special glasses po para sa pag-observe ng solar eclipse. ISO certified po dapat yung glasses. Medyo bantay-bantayin niyo rin yung mga bata kasi yung mga bata baka sumisilip sa langit nang walang mga protection sa mata. So magkita po ulit tayo sa mga susunod na vlogs. Have a good day. Ingat po tayong lahat.